Dominant Protector. Credit to the author. 1581-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Okay. Aayusin muna natin ang bahay ni York, na pabuntong hininga si Terence. Alam niyang mahirap hanapin ang taong nasa likod ng mga eksena, kaya ngayon lang siya makakapaghiganti sa bahay ni York. Gaano ka kumpiyansa? Tanong ni Harold. Kung hindi ako makalusot bago ang Noble House meeting, magkakaroon lang ako ng 50 hanggang 50 na pagkakataong manalo gamit ang aking Mystic Late Phase Strength. Nabalitaan ko na ang si Leon ay isang Mystic Late Phase Peak. Huminto si Terence, kung makapasok ako sa Earth Class, ang pagkakataon kong manalo ay 100%. Siyempre, iyon ay kung ang Hidden House York ay hindi kumikilos. But to be honest, you're breaking through pretty fast. Naalala ko noong una kitang nakilala sa Starfield, hindi ka pa nga mystic, at ngayon malapit ka nang bumagsak sa lupa. Harold sighed. Kuya Harold, kaya mo rin. Hindi ba sinabi ko na sa iyo noon? Ngumiti si Terence. Punta tayo sa ospital mamaya, pagpapagalingin ko muna sina Chester at Amara, tapos tutulungan kitang mag-level up. Aking mga Meridian. Napakurap-kurap si Harold, ang kanyang sariling mga Meridian ay nasugatan na, at hindi na siya makaka-recover sa pinsala. Patay na siya kung hindi dahil sa gamot ni Terence. Kung tungkol sa pagbawi ng kanyang lakas, hindi man lang siya nang ahas na isipin iyon. Maaari itong ayusin, si Julian ay baldado noon, ngunit hindi ba siya maayos na ngayon? Sabi ni Terence. Terenceng, palagi kang nagagawang magbigay sa amin ng mga himala. Lagi kang naging isa, at isa ka pa rin. Mapait na ngumiti si Harold. Hindi ako makapaniwala. Maniniwala ka sa akin sa ilang sandali. Sabi ni Terence. Mabuti. Pero ngayong lumipat ka na sa Common House York, paano mo haharapin ang Hidden House York? Tanong ni Harold. Sana hindi sila makialam. Kung gusto nilang makialam, harapin lang nila. Sabi ni Terence. Naisipan mo na bang kontaken si Carla? Tanong ni Harold. Nakilala ko si Brian nang lumabas ako sa oras na ito. Binago ni Terence ang paksa, ang Hidden House York ang namamahala, at ang kanilang ama ang namamahala. Si Brian ay walang magagawa tungkol dito. Nakilala mo si Brian. Then you and Carla. Sabi ni Harold, nagulat. Bakit ang songgit mo ngayon? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Wala kang tiwala sa nakaraan at hindi mo maibigay sa kanya ang matatag na buhay na gusto niya. Pero ngayon, kaya mo na. Sabi ni Harold, determinado. Kaya ko, ngunit sa palagay mo ba papayag si House York sa kasal na ito sa sitwasyon ko ngayon? Umiling si Terence, nasa tabi ko na sina Josephine at Trixie. Gusto ni House York na pakasalan si Carla bilang isang babae. Naaalala ko na may sinabi kang malaki, na hinihiling sa bahay York na magpadala ng 2 babae upang maging iyong mga asawa. Nakangiting sabi ni Harold. Ha! Umiling si Terence, bahala na ang tadhana, minsan lakas ang lahat, at kung mayroon akong Sky Class Late Phase Peak Strength, hindi ito magiging imposible. Totoo yan sa mga marangal na bahay at tagong bahay, lakas talaga ang magpapasya sa lahat. Sabi ni Harold sabay tango. Lumakad sina Harold at Terence sa gusali ng ospital pagkatapos huminto ang sasakyan. Kailangan lang tumawag si Harold, at dumating ang isang pulis para sunduin sila. Ang sospek, ang kantang Amara, at si Chester ay nasa isang lihim na ward, hindi isang normal. Mula nang mangyari ang insidente ni Boji, naging mas mahigpit ang pulisya sa mga sospek. Nakita ni Terence ang napakaraming pulis na nakatayo sa koridor pagkapasok sa pribadong lugar, lahat sila ay bumabati kay Harold. Terence. Kuya Yang. Isang pamilyar na figure ang lumabas sa silid na may dalang tray ng gamot, na nagulat nang makita sina Terence at Harold. Francine. Hindi inaasahan ni Terence na makikita si Francine dito. Nagtatrabaho ka pa rin sa ospital. Nakausap ni Francine si Terence noong huling beses, at sinabi sa kanya na inayos ni Martin na mag-aral siya ng medisina sa isang matandang kaibigan niya, kaya hindi niya maipagpatuloy ang negosyo sa ospital.
Hindi niya inaasahan na nasa ospital pa rin si Francine. Oo, may mga family matters pa ang teacher na iyon na dapat asikasuhin. Nabalitaan kong papasok na ang apo niya sa universidad, kaya kailangan ko munang ayusin ang mga bagay na ito. Iyon ang dahilan kung bakit magtatrabaho ako sa ospital sa ngayon, sabi ni Francine. Kaya ganyan. Tumango si Terence, hindi nakita guguluhin kung ganoon, may pupuntahan akong kaibigan. Tumango si Francine, nag-alinlangan saglit bago na mula. Pwede ba kitang kontaken bago ako umalis? Mula sa pananaw ni Francine, ang muling pagkikita ni Terence pagkatapos niyang umalis ay hindi na magiging ganoon kadali. Ito ang unang batang lalaki na nagpakilos sa kanyang puso, at bagamat hindi siya sigurado kung makatitiyak siya dito, masaya siya na madalas itong makilala. Ngunit kung iiwan niya si Starfield, mawawala ang kaunting kaligayahang mayroon siya. Siyempre kaya mo. Tawagan mo na lang ako. Ngumiti si Terence at tumango. Si Francine ay medyo nasa sabik, ngunit naramdaman niya na siya ay kumilos ng labis. Ibinaba niya ang kanyang ulo at gulat na naglakad palayo, nakalimutan pa niyang kamustahin si Harold. Terence, parang sikat ka sa mga babae, ha? Pang-aasar ni Harold. Harold bro, stop joking. By the way, may plano ka na bang magpakasal? Hindi ka na bata diba? Tanong ni Terence. Kailangan kong makita kung ano ang iniisip ng pamilya. Alam mo na hindi maganda ang takbo ng bahay na iyon sa henerasyong ito, kaya kailangan nating maghanap ng angkop na pamilya para mapapangasawa. Mapait na ngumiti si Harold. Kaya, hindi ako mismo ang magdedesisyon. Hey! Baka magbago ang lahat pagkatapos ng pulong ng maharlikang bahay. Nakangiting sabi ni Terence. Oh! Kumurap-kurap si Harold halatang may sinusubukang itago si Terence, ngunit hindi niya ito direktang sinabi. Habang nag-uusap sila ay pumasok ang dalawa sa kwarto. Si Amara at Chester ay nakaupo sa tabi ng kama, nag-uusap. Pareho silang practitioner, at hindi malaking bagay sa kanila ang mga panlabas na pinsala. Kailangan lang nilang magpahinga. Si Chester ay tagasunod ni Terence, at si Amara ay tila may mabuting pakikitungo kay Terence. Nagkaayos silang dalawa. Okay lang ba kayong dalawa? Nag-e-exam ako nitong mga ilang araw, kaya hindi ako sumama. Sabi ni Terence habang nakatingin kina Amara at Chester. Magaling sila. Boss Terence? Ayos lang. Pwede ka na munang bumalik sa trabaho mo. Ang mga internal injuries ko ay gumaling na, I don't mind leave the external ones. Walang pakialam na sabi ni Chester, wala lang ang sakit na ito. Kailan ba ako hindi nasaktan ng buo noong sinasanay ko ang aking Iron Fist? 1582. Ayos lang ako, ang peking Terence na iyon. Nag-aalala si Amara sa kaso. Kung hindi lang siya makagalaw, pupunta sana siya para tanungin ang sospek kasama ang iba. Maraming doktor ang nakakita nito, ngunit wala silang magagawa. Hindi ba't hiniling ko kay Terence na lumapit at tingnan? Napabuntong hininga si Harold. Gagamutin ko muna ang mga sugat mo, pagkatapos ay pupuntahan ko ang taong iyon. Harold bro, sabihin mo sa mga nasa labas na huwag pumasok at istorbohin tayo. Sabi ni Terence. Walang problema. Si Harold ay ang vice-direktor, ang nakatataas sa lahat ng mga opisyal dito. Ang kanyang mga salita ay mga utos. Matapos ayusin ni Harold, tumayo siya sa pintuan, pinuprotektahan si Terence at ang iba pa. Pumasok si Terence sa Jade Space, isa sa bawat kamay, at sinimulang i-channel ang kanyang sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang dalawa. Ito ang unang pagkakataon na masaksihan ni Harold ang mahimalang paraan ng pagpapagaling ni Terence. Sa pagkakaalam niya, ang araw ng bahay lang ang makakagawa nito, ngunit hindi nila ito magagawa tulad ni Terence, na nagpapagaling ng dalawang tao sa parehong oras. Sina Amara at Chester, sa kabilang banda, ay sanay na, at napaka-cooperative sa paggamot ni Terence. Pareho silang may external injuries, hindi injuries sa lakas, kaya hindi rin nagtagal at naka-recover sila. Binitawan ni Terence ang mga palso ng dalawa at kumaway kay Harold. Pwede na tayong magpalit ng tao. Kuya Harold, halika nga dito. Si Harold ay lumakad na may kainahinala. Amara at Chester ay bumangon mula sa kama na parang walang nangyari.
Ngayon lang lubos na naniwala si Harold na ganito kalakas si Terence. Matanda na ang mga pinsala ni Harold, ngunit ang pinsala ay puro sa kanyang mga meridian. Hindi naging madali ang pakikitungo sa kanya, ngunit para kay Terence, sandali lang ito. Sa pagkakataong ito, turn na ni Amara at Chester na protektahan siya, at bago magdilim ang langit, si Harold ay naging Golden Class Late Phase Peak Spiritual Master. Hindi inipit ni Terence ang kanyang chi para makalusot si Harold sa pamamagitan ng puwersa. Ang kanyang mga meridian ay masyadong matagal na nasira, at katatapos lang nilang ayusin, at ayaw pa ni Terence na maging matatag ang mga ito. Ayaw niyang mapahamak muli ang mga ito. At kapag nakalusot siya sa Earth Class, ay upgrade niya silang lahat. Pero kahit Golden Class Late Phase Peak, nagulat pa rin si Harold. Dati, akala niya ay hindi na siya muling makakapagtanim sa kanyang buhay, ngunit ngayon ay tila siya ay naging parang hindi siya nasaktan, at ang kanyang lakas ay naging mas malakas. Terenceng, boss na ang itatawag ko sa'yo simula ngayon para hindi mo na ako kailangang tawaging Kuya Harold. It makes me uncomfortable. Masyado kang malakas para maging amo ko. Sabi ni Harold. Nang makitang si Chester ay tinatawag ding boss si Terence, alam ni Harold na si Terence ay isang makapangyarihan at misteryosong tao. Kilala niya ang personalidad ni Chester maliban sa mga masters mula sa bahay na si York, wala siyang ibang hinahangaan sa mga nakababatang henerasyon ng mga maharlikang bahay, at gayon pa man ay ganito siya sa harap ni Terence. Hindi nag-abala si Terence na itama si Harold sa pagtawag sa kanya ng Eagle. Lahat ng tao rito ay mapagkakatiwalaang tao, at ang pinakamalaking sikreto ni Terence ay alam na nila. Kung tungkol sa nakaraan, hindi mahalaga. Pagkatapos ng dalawang insidenteng ito, nakikita na ni Terence si Chester bilang isang pinagkakatiwalaang aide. Nagawa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para protektahan si Josephine at ang mga babae ng 2 beses na magkasunod. Hindi ito isang bagay na magagawa ng isang normal na tao. Whatever, pero nakasanayan na kitang tawaging Kuya Harold. You can call me whatever you want. Puntahan natin ang suspect, nakangiting sabi ni Terence. Sige, Boss Terence, nandito na. Sabi ni Harold sabay tango. Naka-recover na sina Amara at Chester sa kanilang mga sugat, kaya hindi na nila kailangan pang manatili sa ospital. Naglakad silang 4 sa kwarto ng suspect. Nagulat ang mga opisyal sa labas ng silid nang makitang makalakad na muli ang dalawa, ngunit hindi na sila nagtanong dahil nandoon si Harold. Nakita ni Terence ang suspect na kamukhang kamukha niya na nakahiga sa kama pagdating niya sa ward ng suspect. Gayunpaman, ang mga mata ng taong ito ay mapurol, at ang kanyang mga paa ay nasa mga cast. Nakahiga siya sa kama, walang ekspresyon. Sumimangot si Terence. Ang lalaki ay tulad ng inilarawan ni Harold, siya ay nasa isang vegetative state. Ganito. May idea ka ba? Itinuro ni Harold ang suspect sa higaan, walang magawa. Kung ipagpapatuloy ito ng taong ito, hindi natin malalaman ang kriminal na gang sa likod niya, pati na ang pagbawi ng ninakaw na ari-arian. Susubukan ko. Hindi masyadong sigurado si Terence, kailangan niyang maghintay at makita. Lumapit si Terence sa suspect at nagsimulang magsagawa ng full body check. Hindi kailangan ni Terence ng anumang kagamitan, ang kanyang mga kamay ang pinakamahusay na kagamitan. Matapos ipadala ang kanyang chi sa katawan ng suspect, sinimulan ni Terence na suriin ang kondisyon ng kanyang katawan. Ang mga panloob na organo ng suspect ay dumanas ng iba't ibang antas ng malubhang pinsala, ngunit sa kasalukuyan, lahat sila ay malapit ng gumaling. Bagamat maaaring may mga natitirang epekto sa hinaharap, ipinakita rin nito na ang kriminal na gang ng kabilang partido ay may isang taong may mahusay na kasanayan sa medikal na mabilis na makapagpapagaling sa suspect pagkatapos siyang masugatan. Pagkatapos ng pagsusuri ni Terence, ang katawan ng suspect ay tila walang anumang malalaking problema, ngunit hindi maiwasan ni Terence na sumimangot nang suriin niya ang kanyang utak. Paano ito? Hindi napigilan nina Harold at Amara na magtanong pagkatapos ng katahimikan ni Terence. Hindi madali. Tama ang diagnosis ng doktor. Hindi patay ang utak ng suspect, ngunit dahil sa gamot, nagbago ito. Ang lason ng gamot ay kumalat na sa buong utak. Mapait na ngumiti si Terence, sinubukan ko na, ngunit hindi epektibo ang paraan ng paggamot ko.
Ang chi ni Terence ay makapangyarihan sa lahat at maaaring magpagaling ng mga tao, ngunit ang problema ay hindi nasugatan ang sospek. Ang kanyang utak ay nalasan ng gamot, at ang istruktura ng kanyang utak ay nagbago. Gumawa man siya ng paraan para maalis ang lason, walang paraan para makabawi siya. Bukod dito, kahit na siya ay nakabawi, ang memorya ng taong ito ay maaari lamang mapanatili bago siya inatake ng lason. Sa panahong ito, imposibleng matindaan ang mga tagubaylang ibinigay ng hypnotist. Ito ay walang tulong upang malutas ang kaso. Hindi pwede. Inasahan na ito ni Harold, at hindi siya masyadong nabigo. Kahit na mayroon, imposibleng tumulong sa paglutas ng kaso. Ipinaliwanag ni Terence ang kanyang mga natuklasan kina Harold at Amara. 1583. Parang wala na talagang pag-asa. Walang magawang sabi ni Harold. Ang tao sa likod ng mga eksena ay halatang handa para sa sospek na mahuli. Kung gayon, hindi siya natatakot sa kung ano ang sasabihin ng taong ito. Sabi ni Terence. Oo, parang ibang paraan lang ang naiisip natin. Sabi ni Harold sabay tango. Babalik ako at pag-iisipan ko. Kung wala talagang paraan, humingi lang ako ng tawad. Harold bro, Amara, babalik muna kami ni Chester. Kailangan kong humanap ng paraan para makalusot nitong mga ilang araw, o hindi ako makakaganti kay Julian sa Noble House meeting. Mabuti rin. Dapat kang bumalik ngayon. It's none of your business here, sabi ni Harold sabay tango. Nahuli sa lugar ang sospek, at kahit wala siyang sinabi, may matibay na ebidensya. Bumalik sa villa sina Terence at Chester pagkaalis nila. Habang nasa daan, humihingi ng paumanhin si Chester, "Boss, pasensya na kung binaygo kita. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ako kaina. Hindi kita sinisisi, sinubukan mo na ang iyong makakaya. Tutulungan ko kayong mag-level up kapag nakapasok ako sa Earth class." Sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Sige. Excited na sabi ni Chester. Ibig sabihin malalampasan ko na ang lolo ko, nakakatuwa lang isipin. Boss, sa tingin mo ba makaka-level up si House Wu sa Noble House meeting this time? Mag-upgrade. Sino ang tutulong sa iyo? Nakangiting tanong ni Terence. House York? Siyempre. Medyo kakaiba ang mukha ni Chester. Hindi na magiging Noble House ang House York pagkatapos ng Noble House meeting na ito. Mahinang sabi ni Terence. Galing. Boss Terence, pinag-aaralan ko na ang asensya ng pag-arte ng matigas, ngunit ngayon alam ko na hindi sapat ang pag-arte ng matapang ng mag-isa, kailangan mo talagang maging malakas para kumilos ng matigas. Parang ikaw lang boss. Isang simpleng pangungusap, pero sobrang bongga. Hindi nakaimik si Terence, wala ka bang magawang seryoso? Sige. Tiyak na magsusumikap ako sa aking paglilinang. Tumango si Chester. Hindi kaagad umuwi si Terence, ngunit tinawag niya si Thomas. Pagkabalik sa pagkakataong ito, nagkaroon muna siya ng problema, at pagkatapos ay ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Walang oras si Terence na makita si Thomas. Naniniwala siya na tiyak na nag-aalala si Thomas kay Trixie, kaya pagkatapos ayusin ni Terence ang mga bagay dito, ang unang taong nakipag-ugnayan niya ay si Thomas. Tito Thomas, nasaan ka? Tanong ni Terence. Terence. Bumalik ka na. Narinig ni Thomas ang boses ni Terence at nagulat at natuwa, kumusta si Trixie? Nahanap mo ba ang bunga ng apoy na espiritu? Hindi ko pa nahahanap ang prutas, ngunit mayroon akong magandang balita para sa iyo. Nasaan ka? Tanong ni Terence. Nasaan ka? Hahanapin kita. Malinaw na hindi maihayag ni Thomas ang kanyang lokasyon. Kung ganoon, punta tayo sa Charlton Family Villa. Hihintayin kita doon. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Pupunta ako doon, sabi ni Thomas. Nang bumalik si Terence sa villa, dumating na rin si Thomas sa villa. Sunod-sunod na pumasok ang dalawang sasakyan. Tito Thomas. Bumaba si Terence sa kotse at binati si Thomas. Terence, paano na? Tumango si Thomas, ngunit ang kanyang isip ay ganap na nasa Trixie. Natural, wala siya sa mood na makipag-chat kay Terence. Gising na si Trixie, at normal ang lahat. Sabi ni Terence habang nakikita ang iniisip ni Thomas. Oh, kung gayon paano ang tungkol kay Trixie?
Lumingon si Thomas sa kaliwa at kanan, ngunit hindi niya nakita ang kanyang anak. Natarante siya. Pumasok tayo at mag-usap ng detalyado. Si Terence ay gumawa ng mapang-akit na kilos, pinapasok si Thomas sa bahay. Sa sala, nanunood ng TV sina Josephine, Cheryl, at Yasi. Tapos na ang mga pagsusulit, at sa wakas ay nakapagpahinga na sila. Magalang na pinatay ng tatlo ang TV nang makita si Thomas. Pumunta si Josephine para kumuha ng inumin para kay Thomas, habang si Cheryl naman ay kumuha ng tsinelas. Sinabi ni Terence kay Thomas ang tungkol sa pagsubok, gayon din si Trixie na nananatili sa Ice Palace upang linangin. Ice Palace. Ang Ice Palace. Interesado sila kay Trixie. Ang sect master ay tumatanggap ng isang disipulo sa ngalan ng kanyang master, at nagbibiro pa na maging sect master. Dilat na dilat ang mga mata ni Thomas na para bang may narinig siyang hindi kapanipaniwala. Oo, ito ang Ice Palace, alam mo ang tungkol dito. Dahil sa reaksyon ni Thomas, medyo nalito si Terence. Ako. Medyo narinig ko na. Huminga ng malalim si Thomas at mahinang sinabi, ito ay isang napakalakas na sinaunang sekta, ngunit ang ating supernatural na investigation bureau ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa sinaunang antas. I see. Naramdaman ni Terence na may higit pa sa mga salita ni Thomas, ngunit hindi niya ito sinabi, kaya hindi nagtanong si Terence. Si Trixie ay tiyak na mapalad na nakilala kita kung hindi, walang makakaalam tungkol sa kanyang malamig na katawan ng yin, at hindi siya magiging isang panloob na disipulo o ang magiging sect master. Dahil doon, nagdilim ang mukha ni Thomas. Nga pala, Tito Thomas, huwag kang mag-alala, tinanong ni Trixie ang sect master tungkol kay Auntie Suso. Nag-aalala si Trixie sa kalagayan ng kanyang ina, ngumiti si Terence. Siyempre magtatanong siya. Oh. Ano ang sinabi ng sect master? Mabilis na tanong ni Thomas. Kapag pumasok si Trixie sa Sky Class, magagamit niya ang Yin Chi sa katawan ni Tita Susan para sa sarili niyang gamit, at si Tita Susan ay magiging normal na tao simula noon. Hindi na siya makakapagsanay, ngunit mabubuhay pa siya ng ilang dekada. Siyempre, ang mga dekada na ito ay nagsimula pagkatapos niyang magising, sabi ni Terence. Siya ay 20 pa lang ngayon, halos kapareho ng edad ni Trixie. Maganda ang ilang dekada, maganda ang ilang dekada. Isa na akong Golden Class Master ngayon, at mas mahaba ang buhay ko kaysa sa mga normal na tao. Ito ay nangangahulugan na ang oras na natitira natin ay malapit na. Salamat sa Diyos, dumating na ang araw na ito. Tuwang-tuwa si Thomas kaya nagbago ang boses niya. Pero, ayaw mo na bang sumubok ulit? Don't tell me gusto mo lang tumigil sa lakas mo ngayon. Tanong ni Terence. Sa orihinal, gusto ni Terence na pataasin din ang lakas ni Thomas, ngunit mula sa mga salita ni Thomas, tila hindi niya gustong gawin iyon. Hindi, gusto kong mabuhay at mamatay kasama si Suso. Umiling si Thomas at sinabing, tama lang ito. Nagdurusa ako sa lahat ng mga taon na ito, kaya magandang bagay na makalakad ako hanggang sa dulo ng aking buhay kasama siya. 1584. Ha! Ngumiti si Terence, actually, pumasok na si Trixie sa Sky Class, kaya maghanap ka na lang ng angkop na practitioner's art para kay Tita Susan. Maaaring hindi niya ito matutunan, ngunit mapapahaba nito ang kanyang buhay, kaya hindi mo dapat ipagpaliban ang iyong pagsasanay. Arg! Tama ka, ang kapangyarihan ng Sky Class ay hindi natin maiisip. Tumango si Thomas at bumaantong hininga. Hindi ko akalain na magiging Sky Class ang anak ko, at ang susunod na sect master. Thomas, oh Thomas, siguradong may mukha ka. Dahil sa buntong hininga ni Thomas, natarante si Terence at ang iba pa. Marahil, may kwento sa likod ni Thomas na walang nakakaalam, ngunit ang mga bagay na ito ay hindi isang bagay na mauunawaan ni Terence. Shield bro, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa pagsusulit? Wala naman akong gagawin ngayon, kaya gusto kong marinig ito. Sagot ni Yasi. Habang papunta sa exam room, saglit lang sinabi ni Terence kina Josephine, Cheryl, at Yasi kung ano ang nangyari, na hindi nagdedetalye tungkol sa prosesong nakakapanghina ng puso. Dahil mahilig makinig si Yasi, natural na sinabi ni Terence sa kanya ang lahat ng paunti-unti, kasama na kung paano niya nakilala si Quintan. Nanlamig ang mukha ni Thomas nang marinig iyon.
Siya ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha habang siya ay bumulalas, ang sinaunang Fane clan. Neil. Oo, Tito Thomas, kilala mo ba siya? Nakita ni Terence na medyo kakaiba ang nagulat na ekspresyon ni Thomas. Tito Thomas, kilala mo ba kung sino si Neil? Ayoko. Umiling si Thomas, sige. Narinig ko lang ang tungkol sa sinaunang pamilyang Fane. Binigyan ko sila ng pansin dahil lahat sila ay may apelyido na Fane. Hindi ko inaasahan na sa kalaunan ay may makakabisado sa divine skill na lumalaban sa langit. Ngunit ito ay nawasak mo. I wonder how sad the Fane family will be this time. Hiningi ito ni Neil, wala akong magagawa. Naramdaman ni Terence na parang may tinatago si Thomas, o baka may hindi alam na koneksyon sa pagitan niya at ng sinaunang bahay na si Fane. Pareho silang pinangalan ng Fane, magkamag-anak ba talaga sila? Oo, hiniling niya. Kahit hindi, ayos lang. Gusto mong manalo sa pagsusulit para kay Trixie, kaya ayos lang kahit patayin mo siya. Umiling si Thomas. Pagod ako, Terence, aalis ako ngayon. Gusto kong makita si Suso, hindi ko mapigilan ang excitement ko, gusto kong makita si Suso at makausap. Sige, Tito Thomas, maaari ka nang umalis. Hindi na nagsalita pa si Terence at tumayo para pabulaikin si Thomas. Masasabi ng isang tao na medyo lumungkot si Thomas, lalo na matapos marinig na si Neil ay napilayan ni Terence. Ang sinaunang Fane clan. Si Neil ay pinabalik ng Ice Palace, at ang lumabas para salubungin siya ay ang young master ng sinaunang bahay, si Timothy Fane. Isa na itong napakataas na antas ng pagtanggap para sa isang panauhin. Pagkatapos ng lahat, nagpadala lamang ang Ice Palace ng isang emisaryo, habang ang pamilyang Fane ay nagpadala ng isang young master. Kitang-kita ang kanilang katayuan noong unang panahon. Si Timothy ay kumakatawan sa sinaunang bahay na si Fane para salubungin ang Ice Palace. Sabi ni Timothy sa malinaw na boses habang naglalakad siya palabas ng patio ng pamilya Fane. Natural na alam ni Timothy na ang layunin ng pagbisita Neil ng Ice Palace ay hindi ang kanyang anak, ngunit ang kanyang pamangkin, at alam niya ang tungkol sa kanyang ligaw na ambisyon. Nakakalungkot na may kapansanan si Neil, ngunit mas gamaan ang loob niya kaysa sa anuman. Ang talento ng Neil ay maaaring magdala ng sinaunang bahay na si Fane sa isang bagong taas, iyon ay walang duda, ngunit sa parehong oras, si Timothy ay hindi kasama. Mula nang umalis ang kanyang nakatatandang kapatid sa pamilya Fane, ang kompetisyon para sa posisyon ng ulo ng pamilya ay naging lubhang matindi. Sa isang kisap mata, 20 taon na ang lumipas, at si Timothy ay hindi pa rin na-promote mula sa young master hanggang sa pinuno ng pamilya. Ang matandang Panginoon ng pamilyang Fane ay wala pa ring balak na magbitiw, kaya matindi pa rin ang kompetisyon sa pamilya Fane. Mula nang matapos ang makalangit na sining ni Neil, lalong naging mayabang ang pamilya ng ikatlong kapatid. Parang papalitan nila ang pwesto ni Timothy. Bagamat walang sinabi si Timothy, nakaramdam siya ng pagkaapurahan. Ngunit ngayon, ang linya ng ikatlong kapatid ay ganap na nawasak, at si Timothy ay naging pinuno ng pamilya ay hindi maiiwasan. Young Master Fane, nandito ako sa utos ng Sect Master na i-escort ang Neil ni Fane pabalik. Nakipag-away siya sa isang tao sa pagsusulit, at nasugatan dahil hindi siya sapat na malakas na disqualify siya. Sabi ng Ice Palace Messenger. Oo. Salamat sa escort mo. Bumantong hininga si Timothy, isang malaking sekta na tulad ng Ice Palace ang magiging ganito kalakas may nasugatan sa kanilang tagiliran at pinabalik, at ngayon ay hinihiling nila na ma-disqualify siya. Pinadala ko na siya dito, babalik ako para mag-report. Sabi ng Ice Palace Emissary. Emissary, ang hamak na ito ay naghanda na ng ilang pagkain at alak. Hindi pa ba huli ang lahat para imbitahan ang emisaryo na magpahinga at kumain bago umalis? Tanong ni Timothy. Hindi na kailangan, hindi pinahihintulutan ng master ng palasyo na manatili pa ito, kaya aalis na ako. Naikuyom ng Ice Palace Emissary ang kanyang mga kamao at tumalikod para umalis. Si Neil naman ay nakaupo sa isang kahoy na upuan, nakatingin sa looban ng bahay ni Fane na may mapait na mukha. Mga lalaki, dalhin ng mapanghamon sa loob para makapagpahinga. Sabi ni Timothy habang winuwagayway ang kanyang kamay sa kanyang mga tauhan.
Si Neil ay dinala sa bahay ni Fane ng ganoon, at si Timothy ay bumaantong hininga habang pinapanood ang Ice Palace Messenger na umalis. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa courtyard. Ang sulat ng Ice Palace ay nakarating na sa bahay ni Fane, at binanggit nila ang pinsala ni Neil, ngunit ang sulat ay walang anumang detalye. Kailangan nilang maghintay hanggang sa bumalik si Neil. Kakapasok lang ni Timothy sa looban ng tumakbo ang isang Fane na disipulo at sinabi kay Neil, "Young Master, ang padre de pamilya ay nagdaraos ng family meeting sa conference hall. Gusto niyang dumalo ka kaagad." "Sige, pupunta ako ngayon." Tumanggo si Timothy. Ang reaksyon ng kanyang ama ay lampas sa kanyang inaasahan. Napakahalagang bagay na nangyari sa pamilya Fane, kaya natural lang sa kanila na magkaroon ng pagpupulong para pag-usapan ang mga kontrahakbang. Mabilis na sumugod si Timothy sa meeting room, kung saan naroon na ang kanyang ikatlong kapatid na si Orland. Siya ang ama ni Neil, at siya ay nakaupo sa kanyang upuan na may madilim na mukha, at sa tabi niya ay ang kanyang pang-apat na kapatid na lalaki, si Fane Chanyaw. Walang laman ang upuan ng padre de pamilya, halatang wala pa dito. Ngunit sa tabi ng upuan ng ulo ng pamilya, may tatlong matandang lalaki. Sila ang unang elder at pangalawang elder ng Fane family, at isang guest elder na may ibang apelyido. Kahit na ang unang elder at pangalawang elder ay may apelyido ding Fane, hindi sila kadugo sa pamilya Fane. Itinuring silang mga disipulo ng pamilya Fane at na-promote bilang mga elder. Para naman sa mga guest elder, sila ay sumali sa Fane family sa kalaunan, kaya sa mga tuntunin ng loyalty, ang una at pangalawang elder ay natural na mas malapit sa Fane family. 1585. Pagbati, tatlong matatanda. Pumasok si Timothy sa conference room at itinaas ang kanyang mga kamay sa tatlong matatanda upang ipakita ang kanyang paggalang. Bagamat siya ang young master ng pamilya Fane, kailangan pa rin niyang tretuhin ang mga elder na ito nang may paggalang bago siya ma-promote sa master. Dahil ang tatlong elder na ito ay mas malakas lahat kaysa kay Timothy, na Earth class late phase peak lang ngayon, habang ang tatlong elder na ito ay pawang Sky class. Pagkatapos siyang batiin, umupo si Timothy sa kanyang upuan. Ang mga mata ni Orland ay puno ng sama ng loob, ngunit nawala ito sa isang iglap. Nakaramdam pa rin ng lamig si Timothy. Hindi mapigilan ni Timothy na mapangiti ng mapait. Siya at ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay palaging magkaaway. Mula nang umalis ang kanyang kuya, hindi na mabilang ang bukas at lihim na pag-aaway sa pagitan nila. Ngunit ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Napag-alaman na noong nabubuhay pa ang kanyang nakatatandang kapatid, na pagdesisyonan na ng kanyang ama na siya ang magiging kandidato para sa susunod na pinuno ng pamilya Fane. Bukod dito, nakahanap siya ng isang malakas na alyansa sa kasal ng pamilya para sa kanya. Masasabing natural lang sa kanyang nakatatandang kapatid na maging future head ng Fane family. Gayunpaman, nang maglaon, may mga bagay na naging dahilan ng pag-alis ng kanyang kuya sa pamilya, at ang posisyon ng ulo ng pamilya ay nabakan. Si Timothy ay umasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kasal upang bahagya na talunin ang kanyang ikatlong kapatid at naging young master. Gayunpaman, malayo pa ang lalakbayin niya bago siya maging master, kaya hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay. Lalo na pagkatapos na ang anak ng kanyang ikatlong kapatid na lalaki, si Neil, ay makabisado ang makalangit na sining, si Orland ay naging susunod na pinuno ng bahay Fane. Malinaw na si Neil ang magiging pinuno ng susunod na henerasyon ni House Fane. Sino pa ang maaaring maging pinuno ng bahay Fane kung hindi si Orland? Si Timothy ay lihim na nag-aalala, ngunit siya rin ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Mula sa pananaw ni Timothy, ito ay isang bagay na dapat ikasaya, ngunit mula sa pangmatagalang interes ng pamilyang Fane, hindi ito ganoon. Ang hitsura ni Neil ay magbabago sa posisyon ni Fane sa sinaunang mundo. Bago ito, ang pamilyang Fane ay maituturing lamang na isa sa pinakamahina sa mga sinaunang aristokratikong pamilya, hindi man lang maihahambing sa Dark Palace.
Si House Fane ay may mas maraming Sky Class Masters kaysa sa Dark Palace, ngunit ang Dark Palace ay isang sinaunang sekta, na matatagpuan sa isang Spirit Mountain. May mga tao sa sekta na maaaring tumanggap ng sinaunang pamana. Ngunit iba ang pamilyang Fane. Nakuha lamang nila ang ilang mga kayamanan o mga manual ng paglilinang mula sa mga sinaunang guho, hindi tulad ng ilang sinaunang sekta o mga sinaunang marangal na pamilya na hindi lamang nakakuha ng ilang mga kayamanan o mga manual mula sa mga sinaunang guho, ngunit itinatag din ang kanilang mga sekta sa mga sinaunang guho. Sa katunayan, ang tinatawag na mga sinaunang sekta at mga sinaunang pamilya ay hindi talaga mula sa sinaunang panahon, at hindi rin sila naipasa mula sa sinaunang panahon. Natagpuan lang nila ang mga guho ng mga tunay na sinaunang sekta, itinayo ang kanilang mga sekta o pamilya sa mga guho, at kinuha ang mga kayamanan at mga manual sa paglilinang sa mga guho para sa kanilang sarili. Pagkaraan ng maraming taon, naging mga sinaunang sekta sila. Ang ganitong uri ng makasaysayang labi ay kadalasang itinayo sa mga espiritual na bundok at espiritual na mga ugat. Ang langit at lupang espiritual na chi ay mayaman, at ito ay maginhawa para sa paglilinang. Mayroong ilang mga sinaunang guho na maaaring magpapahintulot sa mga alagad na may angkop na pangangatawan na magmana ng lakas mula noong sinaunang panahon. At kaya, ang katayuan ng mga sinaunang sekta at mga sinaunang bahay na ito ay halatang mas mataas kaysa sa iba pang mga ordinaryong sinaunang sekta at bahay. At kaya, ito ang dahilan kung bakit ang Dark Palace ay walang maraming Sky Class Masters, ngunit ang kanilang posisyon ay hindi mababa. Si House Fane, sa kabilang banda, ay may 4 na Sky Class Masters, ngunit isa lamang silang Noble House, wala silang masyadong maipakita. Hindi naman sa ayaw ng pamilyang Fane na itayo ang kanilang pamilya sa sinaunang monumento, ngunit nang matuklasan ang sinaunang monumento, lumipas na ito sa libu-libong taon ng mga pagbabago at sira-sira na. Ang espiritual na chi ng langit at lupa ay matagal nang nawala, at ang tuktok ng monumento ay naging isang bayan o lungsod, kaya walang saysay na bumuo ng isang pamilya doon. Dahil dyan, kung talagang nagawa ni Neil na makabisado ang langit na lumalaban sa mga sining, kung gayon ang estado ng bahay Fane ay tataas. Ang langit na lumalaban sa sining ay isang sinaunang sining, at ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Nagmamadaling pumasok si Old Master Fane sa meeting room na may madilim na ekspresyon. Pumunta siya sa main seat at umupo. Tumingin siya sa paligid sa mga tao sa meeting room, at sa wakas ay nahulog ang tingin niya kina Timothy at Orland. Natural na alam ni Old Master Fane ang bukas at lihim na pag-aaway ng magkapatid, ngunit hindi niya sila pinigilan. Hanggat hindi nila hinawakan ang kanyang ilalim na linya, masaya siyang makita ang susunod na henerasyon na lumaki sa kompetisyon. Kung walang kompetisyon, ang sobrang komportableng buhay ay haantong sa pagtanggi ng pamilya Fane. Ngunit ang nangyayari ngayon ay lumagpas na sa linya, hindi siya sigurado kung ito ay ginagawa rin ni Timothy. Kung tutusin, kung sila ay nagtutulungan sa Ice Palace, ito ay magiging mahirap kahit na ang matandang Fane mismo ang lumabas, ang Ice Palace ay hindi nangangahulugang magbibigay sa kanya ng mukha, lalo pa ang isang young master na tulad ni Timothy. Alam ng lahat ang tungkol sa bagay na lumalaban sa langit. Ano sa palagay mo? Tinanong ni Old Master Fane sina Timothy at Orland. Ama, laban sa langit ang pag-asa ng pamilya Fane. Ngayon na siya ay naging isang lumpo, ang kaaway na ito ay ganap na hindi makakasundo sa pamilyang Fane. Kailangan nating maghiganti. Tuwang-tuwang sabi ni Orland. Hindi niya tiningnang mabuti ang katawan ni Neil, ngunit isang tingin lang ay sapat na para sabihin na hindi na nakaligtas si Neil. Wala nang epekto sa kanya ang normal na pambungad na mga table task ng Meridian. Ang mga ito ay maaari lamang ayusin ang isang maliit na bahagi ng kanyang mga Meridian, at ang isang tulad ni Neil, na nabali ang kanyang mga Meridian at nawalan pa ng kanyang kamay, ay wala ng silbi. Kahit na mayroong ikalimang baitang elixir, ang Super Nerve Opening Elixir, maaari lamang nitong ayusin ang mga nasirang Meridian sa katawan. Ang pasabog na palad ay hindi na muling mabuo. Kung wala ang palad, imposibleng isagawa ang divine skill na lumalaban sa langit, dahil kapag ginamit ang divine skill na lumalaban sa langit, kailangan munang bumuo ng ilang hand seal.
Kung wala ang palad, anong mga Hansel ang naroon? Hindi pa namin nalaman kung sino ang kalaban, anong paghihiganti. Kumunat ang noo ni Old Master Fane at tumingin kay Timothy. Ano ang sinabi ng mga tao sa Ice Palace? Wala siyang sinabi, sa mga tuntunin ng Ice Palace, imposibleng ibunyag kung sino ang gumawa nito, sa palagay ko ay dapat nating hintayin ang mapanghamong langit na huminahon at hayaan siyang magsalita mismo. Ngunit, kahit na alam natin kung sino ang ating kaaway, hindi ko pa rin inirerekomenda ang paghihiganti. Sabi ni Timothy. Ikalawang kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Walang paghihiganti. Kahit laban sa langit ay baldado, at ayaw mo pa ring maghiganti. May kadugo ba itong pangalawang tiyuhin mo? Natarante si Orland matapos marinig ang mga salita ni Timothy. Una sa lahat, ang isang taong kayang talunin ang langit hanggang sa puntong ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Kung ganoon nga ang kaso, hindi natin maaaring maliitin ang kapangyarihan sa likod ng taong ito. Against the heavens is already in this state, and we are going back to take revenge. Do you think our Fane family is very powerful or something? Sabi ni Timothy. 1586. Ito. Ang bagay na lumalaban sa langit ay hindi basta-basta makakalimutan ng ganito. Si Orland ay hindi isang tanga, at ang kanyang puso ay nanginig nang marinig niya ang mga salita ni Timothy. Oo, ang makalangit na sining ni Neil ay hindi matatalo sa ilalim ng Earth Class kahit na siya ay tumakbo sa isang maagang yugto ng Earth Class, maaari pa rin niyang pigilan ang mga ito sa halaga ng kanyang sariling lakas, ngunit siya ay nasugatan pa rin ng husto. Ang lakas ng taong ito ay hindi maaaring maliitin, at ang kapangyarihan na maaaring magpalaki ng gayong talento ay hindi dapat pangkaraniwang kapangyarihan. Oo, syempre hindi. Ngunit pabor ako na magpigil ngayon. Papalapit ng papalapit ang Sky Class meeting, at pinaghahandaan namin ito sa lahat ng mga taon na ito hindi matalinong makipag-away ngayon. Marami tayong Sky Class Masters, ngunit hindi rin marami, at wala rin tayong mataas na posisyon sa pagpupulong kung magkakaroon tayo ng malaking kalaban, ito ay madi-disqualify. Ang minimum na kinakailangan para sa pulong ay Sky Class, ngunit ang Sky Class late phase pick lang ang maaaring makasali sa core ng meeting. Si Itay lang ang may karapatan sa ating pamilya, kailangan nating mag-ingat. Sabi ni Timothy. Ang mga salita ni Timothy ay may katuturan, tumango si Old Master Fane. Orland, dapat muna nating alamin ang sanhi at epekto ng bagay na ito. Kung talagang may nangbuli sa ating pamilya Fane, hindi tayo passovers. Makakakuha tayo ng paliwanag kahit na ano. Ngunit kung ito ay isang normal na away o isang paligsahan, pagkatapos ay kalimutan na lang natin ang tungkol dito sa ngayon. Ito ay hindi makatwiran para sa kanila, at maaari tayong magkaroon ng gulo laban sa iba, at maaari tayong magkaroon ng gulo laban sa iba, at maaari tayong magkaroon ng isang bagay laban sa iba, at maaari tayong magkaroon ng gulo laban sa iba, at maaari tayong magkaroon ng gulo laban sa iba, at maaari tayong magkaroon ng gulo laban sa iba, at maaari tayong magkaroon ng at ito ay magiging isang bagay laban sa atin. Ang aming mga kwalifikasyon na lumahok sa pagpupulong ng langit na klase. Oo. Bagamat labis na ayaw ni Orland, dahil sinabi na ito ng matandang Master Fane, tumango lamang siya at sumang-ayon. Ngunit sa kanyang puso, lihim niyang iniisip, dapat ba niyang ipaghiganti ang kanyang anak ng pribado? Kung tutuusin, ang anak niyang ito ang laging pag-asa niya. Ngayong nawasak na ito, hindi niya ito gustong tanggapin. Ito ay hindi kasing simple ng baldado Neil, ito na ang wakas ng kanyang pangarap na maging pinuno ng bahay. Ang panloob na salungatan ni House Fane at ang pagiging maingat ng matandang si Fane ay nagpabagal sa kanilang plano sa paghihiganti, ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Terence. Sa ilang araw pagkatapos ng pagsusulit, ginugol ni Terence ang halos lahat ng oras niya sa kanyang silid, nagsasanay sa Jade Space. Nagsanay siya araw at gabi, kailangan niyang maabot ang Earth Class bago ang Noble House meeting, kaya hindi siya makapagpahinga kahit isang sandali.
Bagamat may kakaibang kapaligiran si Terence para sa pagsasanay, at kayang sumipsip ng chi ng langit at lupa ng walang limitasyon sa espasyo ng Jade, na ginagawang mas malakas siya kaysa sa iba, ang pagsasanay ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa isang araw. May kasabihan na, nagsisimula ang mga skyscraper sa lupa, at hindi mo ito mararating kung minamadali mo ito. Gusto ni Terence na mag-level up, ngunit hindi siya makakain ng isang matabang tao sa isang kagat. Ilang araw na siyang na-stuck sa Mystic Lake Phase Peak, at malapit na siyang makapasok sa Mystic Lake Phase Peak, pero wala talagang progress. Papalapit ng papalapit ang pulong ng Noble House, ngunit wala ng ibang pagpipilian si Terence. Nasabi na niya ang lahat ng iyon, at ngayon ay dalawang klase na ang layo niya sa Earth, not to mention Earth, kahit na makapasok sa Mystic Lake Phase Peak ay napakahirap. Sa wakas, pagkatapos ng maraming walang bungang pagtatangka, nagpasya si Terence na gamitin ang pinakamapanganib na paraan, na i-compress ang kanyang chi. Ito ay isang napakamapanganib na paraan, maaari niyang pasabugan ang kanyang mga meridian kung hindi niya ito mahawakan ng maayos. Bagamat si Terence ay may General na Wilson at Skybolt na baboy bilang kanyang backup, inilalagay niya ang kanyang buhay sa linya. Si Terence ay nakalusot kamakailan, at ang kanyang mga meridian ay hindi pa stable. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng mga epekto kung patuloy niya itong ginagamit? Ngunit ngayon, wala nang ibang paraan si Terence. Maaari lamang niyang gamitin ang pamamaraang ito. Kaya naman, sa isang madilim at maangin na gabi, inilagay ni Terence si General Wilson at Skybolt Pig sa tabi niya, hinayaan silang bantayan siya. Sinabi rin niya kay Chester na bantayan ang pinto ng kanyang silid. Matapos gawin ang lahat ng ito, pumasok si Terence sa Jade Space at pumasok sa kanyang training mode, naghahanda na i-compress ang kanyang chi para makapasok sa Mystic Lake Phase Peak. Matapos ang lahat ay handa na, ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery upang tipunin ang enerhiya sa Jade Space sa paligid niya. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Mystic Lake Phase Peak, kaya karaniwan, hindi na niya maa-absorb ang chi mula sa Jade Space. Kahit na kaya niya, ito ay napakaliit, at hindi ito makakatulong sa kanya sa paglusot. Sinimulan ni Terence na i-compress ang enerhiya sa kanyang katawan. Marahil ay dahil ang enerhiya sa espasyo ng Jade ay kapareho ng enerhiya sa katawan ni Terence, kaya na-control ni Terence ang enerhiya sa paligid niya. Kasabay nito, hindi ma-compress ni Terence ang chi ng langit at lupa sa labas, maaari lamang niyang i-compress ang sarili niyang enerhiya. Si Terence ay hindi nang ahas na i-compress ito ng sobra, natatakot na ang biglaang paglabas ng enerhiya ay pasabugan ang kanyang mga meridian. Sa tansya niya, sapat na ito para makalusot sa Mystic Lake Phase Peak, at bigla niyang na-absorb ang enerhiya sa kanyang katawan, pagkatapos ay inilabas ito. Sa isang boom, naramdaman ni Terence na parang may sumabog sa loob niya, na naging sanhi ng pag-umbok ng kanyang damit. Panloob ang pagsabog, ngunit sapat pa rin iyon para halos samuka ng dugo si Terence. Pakiramdam ni Terence ay parang nagliliyab ang kanyang mga meridian, at ito ay lubhang hindi komportable. Gayunpaman, ang sakit ay dumating at mabilis na natapos, at si Terence ay bumalik sa normal. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi siya nag-level up. Nasa late phase pa rin ng Mystic Class ang lakas niya. Hindi nag-level up. Bulong ni Terence sa sarili. Hindi, sabi ni Elder George nang may katiyakan habang nakatingin kay Terence. Bakit ganon? Natarante si Terence, Elder George, ang dami ng purong chi na kontrolado ko sa pagkakataong ito ay kapareho ng huling pagkakataon. Sa teorya, dapat na akong mag-level up, di ba? Walang dahilan. Kung mas mataas ang level, mas maraming chi ang kailangan mong lampasan sa isang iglap. Hindi mo magagamit ang dami ng chi na mayroon ka noon para sukatin ang tagumpay na ito. Ito ay tulad ng kung paano ang chi na kailangan mong masira mula sa Golden Class hanggang sa Mystic at Mystic to Earth Class ay iba. Naliwanagan si Terence matapos marinig ang mga salita, Elder George, sinasabi mo ba na kailangan ko ng mas maraming compressed energy para makalusot? 1587. Hindi ko sinabi. To be honest, I've never heard of such a method before. At least,
In my current memory, I've never seen it before. You're really innovative. Kung nagmamadali kang pumasok, maaari mong subukan, ngunit hindi ako mananagot kung may nangyaring mali, sabi ni Elder George. Kung gayon, subukan natin ito. Tumango si Terence at bumalik sa kanyang training mode. Sinimulan niyang i-channel ang sining ng Dragon Mastery at sinimulan niyang i-compress ang enerhiya sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, nadagdagan ng kaunti ni Terence ang dami ng nakakompress na enerhiya, ngunit para sa kaligtasan, hindi niya ito masyadong dinagdagan, 1.5 beses lang. Matapos masipsip ang chi, pakiramdam ni Terence ay sisubog na naman siya. Siyempre, ang antas ng sakit na ito ay matitiis pa rin, ngunit ang trahedya ay pagkatapos ng pagsabog, napagtanto ni Terence na siya ay nasa huling bahagi pa rin ng Mystic Class. Hindi pa siya nakakalusot sa peak late phase. Hindi pa rin sapat. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya akalain na 1.5 beses ang compressed energy ay hindi makakatulong sa kanya na makalusot. Marahil ang pamamaraang ito ay hindi na angkop. Maaari mong gamitin ito kapag ikaw ay mababa ang antas, ngunit kapag mas mataas ang antas mo, mas mahirap itong makalusot. Kung ang lahat ay gumagamit ng mga panloloko na tulad mo, kung gayon ang Sky Class Masters ay nasa lahat ng dako, sabi ni Elder George. Marami na tayong nakilalang Sky Class Masters ngayon, hindi ba? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Nasaan ka? Tumingin ka sa mga kalye bukas at kumuha ako ng Sky Class Master. Kung hindi ka nakipag-ugnayan sa antas na iyon, malamang na hindi ka na makakakita ng Sky Class sa iyong buhay. Sa palagay mo maraming Sky Class Masters dahil naabot mo na ang antas na iyon ngunit ilang Sky Class Masters ang mayroon sa buong sinaunang antas. Tama ka. Hindi kaya ako makalusot. Paano kung dagdagan ko ang dami ng nakakompress na enerhiya? Tanong ni Terence, ayaw sumuko. Pwede mong subukan. Hindi ko talaga maintindihan ang ginagawa mo, sabi ni Elder George, umiling-iling. Tumango si Terence at nagpatuloy sa pagkompress ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, nagngangalit si Terence at nadagdagan ang enerhiya sa 2 beses sa orihinal na halaga nito. Boom! 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 Pumasok ang enerhiya sa katawan ni Terence at gumawa ng malakas na tunog. Naramdaman ni Terence na ang kanyang mga meridian ay parang mga lobo na ibinobomba ng hangin, na agad na namamaga. Pagkatapos nito, may isang malakas na boom. Nagpakawala si Terence nang hindi sinasadyang humihingal habang umaagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi lamang hindi nag-level up si Terence, ngunit ang karamihan sa kanyang mga meridian ay sumabog. Ang biglaang paglabas ng enerhiya ay naging dahilan upang ang mga meridian ni Terence ay hindi makayanan ang antas ng paglawak na ito. Karamihan sa kanyang mga meridian ay sumabog na parang lobo. Sa kabutihang palad, isang bahagi lamang ng kanyang mga meridian ang nasira, hindi na kailangan pang hanapin ni Terence ang General na Wilson o Skybolt na baboy. Kaya niyang ayusin ang mga ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na maaaring ayusin ang mga meridian, ang mood ni Terence ay labis na nalulumbay. Nabigo ito, nabigo talaga. Marahil ay tama ang paa. Habang lumalakas ang kanyang lakas, hindi na niya magagamit ang pamamaraan ng pagkompress ng enerhiya bilang isang cheat upang madagdagan ang kanyang lakas. Marahil ang dami ng compressed energy na naabsorb sa huling breakthrough ay ang pinakamataas na halaga na kayang tiisin ng kanyang mga meridian. Kapag lumagpas na ito sa critical na puntong ito, hindi na ito kakayanin ng kanyang mga meridian. Marahil, kung i-compress niya ang enerhiya ng 2 beses ng mas marami, sa teorya ay maaari siyang makalusot, ngunit sa katotohanan, hindi ito kakayanin ng kanyang mga meridian. Sa madaling salita, si Terence ay maaaring hindi na makakagamit ng katulad na paraan upang muling magtagumpay. Phew! Malungkot na bumantong hininga si Terence, hindi pa rin ito gumagana. Parang walang ganap na daya. Ang bilis ng iyong paglilinang ay sapat na mabilis. Ano pa ang hindi ka nasisiyahan? Sabi ni Elder George matapos makita ang malungkot na mukha ni Terence. Mabilis ba? Mabilis ba si Natoy?
Mapait na ngumiti si Terence, ilang buwan na lang, at si Natoy ay naging master na sa parehong level ko. Ang iyong paglilinang ay talagang hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Dapat mong bilangin ito ng mabuti. Sa katunayan, ang iyong pag-upgrade ay nagsimula rin sa mga ilang buwang ito. Ang mga taon bago ka pumasok sa espasyo ng Jade ay halos katumbas ng pag-aaksaya, kaya't hindi ito papansinin. Sabi ni Elder George. Tama ka. Ngunit ang kanyang mental cultivation method ay talagang makapangyarihan. Kaya niyang baguhin ang chi ng ibang tao sa kanyang sarili. Kung wala akong puwang sa Jade Pendant, hindi ako ang kapareha niya. Napabuntong hininga si Terence. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Chrysanthemum Arts ay kapareho ng iyong sining ng Dragon Mastery. Pareho silang napakalakas na sinaunang sining, ang isang masama at ang isa ay mabuti, ang dalawa ay nagpipigil sa isa't isa. Sabi ni Elder George. Ngunit ang aking memorya ay limitado, at wala na akong matindaan pang impormasyon. Pagkatapos lamang nabuksan mo ang ikalawang pinto ng bato ay maaalala ko ang ilang mga katumbas na bagay. Oh! Nakakamangha. Bulalas ni Terence matapos marinig ang mga salita ni Elder George, ngunit kung ito ay tulad ng sinabi mo, at silang dalawa ay napakalakas na sining, kung wala ang Jade Space, paano magiging tugma ang sining ng Dragon Mastery para sa Chrysanthemum Arts? Hindi, napabayan mo ang isang napakahalagang bagay. Noong sinaunang panahon, ang chi ng langit at lupa ay napakarami. Ang sining ng Dragon Mastery ay hindi nangangailangan ng espasyo sa Jade. Sabi ni Elder George. Naunawaan ni Terence na isip niya noon pa man na ang sining ng practitioner ni Natoy ay mas malakas kaysa sa kanya, at hindi siya magiging katapat ni Natoy kung wala siyang ilang card sa kanyang mangas. Nakalimutan niya ang tungkol sa kapaligiran ng pagsasanay na kinaroroonan niya ngayon. Sino ang nakakaalam? Pagkatapos mong buksan ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, maaari kang magkaroon ng hindi inaasahang mga tagumpay. Nakangiting sabi ni Elder George. Ang ikalawang antas. May ilang oras pa bago bumukas ang pintong bato. Kaya, hindi ako makalusot sa panahong ito. Ayaw sumuko ni Terence, ayaw niya talaga. Wala akong paraan, pero ikaw mismo ang makakaisip ng paraan. Kibet balikat na sabi ni Elder George. Sige. Ngumiti ng mapait si Terence. Nag-aalala si Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Maliban sa pagsasanay, namuhay siya ng masaya kasama sina Cheryl, Yasi, at Josephine, kumakain at nanonood ng TV ng magkasama. Hindi na kailangang manatili pa rito ni Josephine pagkatapos ng pagsusulit. Maaari siyang maglaro dito sa araw at bumalik sa kanyang mga magulang sa gabi. Ang unibersidad ay mapupunta sa ibang lungsod, at wala siyang maraming araw para makasama ang kanyang mga magulang. Shield bro, kanina lang tumawag ang class monitor. Tapos na daw ang exam, at nag-o-organize sila ng camp activity. Tinanong niya kung gusto ba nating sumali. Nakita ni Yasi si Terence na lumabas ng kwarto at sinabing, 1588. Isang aktibidad sa camping. Ano sa palagay ninyo ni Cheryl? Wala talagang pakialam si Terence kung pumunta siya o hindi, ang desisyon ay kay Cheryl at Yasi. Siyempre gusto naming pumunta. Sagot ni Yasi. Sa oras na ito, lumabas si Cheryl sa kusina na may 2 bote ng inumin sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ang isang bote at itinulak ito sa bibig ni Yasi. Ang inumin ay bumulwak sa bibig ni Yasi at halos mabulunan siya hanggang sa mamatay. Yasi, di ba sabi ko sa'yo wag mong sasabihin? Bakit ba napakasuway mo? Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Ahem. Cheryl sees murder. Sa wakas ay nilunok ni Yasi ang inumin sa kanyang bibig at inilibot ang kanyang mga mata, pero gusto kong umalis. Ilang araw na akong nakakulong sa bahay, nakakatamad. Busy si Terence sa training niya, may importante siyang gagawin. Natural, hindi siya makakasama sa atin. Manood ng TV sa bahay, sabi ni Cheryl. Ito ay medyo kawili-wili. Maaari mo nalang fantasize ang pagiging pangunahing babae. Hindi kasing ganda ng Shield ang male lead bro.
Mas masahol pa ang pakiramdam ko kapag pinagpapantasyahan ko siya. Sabi ni Yasi, umiling-iling. Hindi alam ni Cheryl kung matatawa ba siya o maiiyak. Tapos isipin mo na lang na panangga ka bro. Natigilan si Yasi. Sige, lalabas lang para maglaro, di ba? Ngumiti si Terence, nasa bottleneck na rin ako. Mabuti pa sigurong lumabas ako at maglakad-lakad. Baka makalusot ako ng isang beses. Lubos ang pasasalamat ni Terence sa pangunawa ni Cheryl, ngunit palagi siyang ganito, halatang nag-aalala siya sa iba, ngunit palagi siyang kumikilos na parang wala siyang pakialam. Nako, ang galing, tatawag ako para magparehistro ngayon. Ang kasunduan ni Terence ay nagpasaya kay Yasi. Lumingon siya at tinawagan. Nagkibit-balikat si Cheryl. Dahil class activity ito, hindi ko madadala si Josephine. Kausapin mo siya, huwag mo siyang bigyan ng ideya. Ayos lang. Ipapaliwanag ko sa kanya, sabi ni Terence. Napakabilis, napagpasyahan ni Yasi ang oras at lugar. Ang lokasyon na pinili ng klase para sa kaganapan ay hindi masyadong malayo. Ito ay isang resort malapit sa Starfield, isang maliit na scenic area. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ng lahat ay hindi upang makita ang mga tanawin, ngunit upang kunin ang pagkakataong ito upang magsama-sama. Pagkatapos ng lahat, kapag sila ay nagtapos ng mataas na paaralan, lahat ay pupunta sa kani-kanilang mga landas. Sa sandaling tumuntong sila sa high school, ibang-iba na ang buhay nila. Ang ilan ay natanggap sa kanilang ideal na unibersidad, ang ilan ay tinawag na luhosyan, ang ilan ay nagmana ng negosyo ng kanilang pamilya at naging mga amo, at ang ilan ay piniling ulitin ang kanilang pag-aaral. Ang oras ng biyahe ay itinakda para sa Biyernes ng gabi, at ang lugar ng pagtitipon ay sa resort. Sa bilya ni Leandro, nakaupo sa gilid si Stanley, nakatingin sa isang sulat sa mesa. Napabuntong hininga siya na may malungkot na mukha. Kahit na si Natoy ay nakakuha ng blessing in disguise sa pagkakataong ito, na nagbukas sa ikalawang yugto ng Chrysanthemum Arts, nagdusa pa rin siya sa mga kamay ni Terence. Hindi ko inaasahan na si Terence ay isang mystic late face na. Isang kislap ng puot ang bumungad sa mga mata ni Leandro. Bakit napakahirap na patayin siya? Leandro bro, wala nang saysay na magpapanik ngayon. Maghintay tayo hanggang sa mabuo ng husto ang martial arts ni Natoy, kung hindi, mas mababa tayo sa laban niya. Medyo nanlumo si Stanley, maliban kay Pau, wala kaming kakilala. Hindi kami noobs kung gusto naming labanan si Terence. Hindi mo kailangang gumamit ng dahas. Ang class gathering na ito ay isang magandang pagkakataon para harapin si Terence. Kahit na wala tayong magagawa sa kanya, maiinis man lang natin siya. Hindi ko lang gusto si Cheryl na kasama niya. Mahinang sabi ni Leandro. Leandro bro, hindi ka pa rin sumusuko kay Cheryl? Tanong ni Stanley. Paano ka madaling sumuko? Bagamat naiintindihan ko na ngayon na pinaglalaroan niya ako ni Yasi, hindi ko pa rin siya makakalimutan. Kahit na hindi ko siya makuha, hindi ko hahayaang makuha siya ni Terence. Sabi ni Leandro. Pagkatapos, paano ang isang Jerwin? Mabilis na tanong ni Stanley. Leandro bro, hindi tayo makakagawa ng masyadong maraming kalaban ngayon. Okay lang kung hahawakan natin si Terence, pero kung hahawakan natin si Cheryl, hindi ito pababayaan ng isang Jerwin. Syempre alam ko yon. Titiisin ko muna. Pero isang Jerwin. Wala lang. Mapapatay natin siya sooner or later. Leandro coldly, pinawalan niya ako ng kidney. Ipapapatay ko siya. Kung gayon, paano natin haharapin si Terence sa reunion ng klase? Tanong ni Stanley. Hehe, ang tagal kong nagtitimpi, oras na para kumilos ako, kakampihin ko si Terence nang hindi niya nalalaman. Ngunit may sarili akong mga plano. Halika rito at makinig sa akin. Sabi ni Leandro. Sige. Mabilis na inikat ni Stanley ang kanyang ulo. Pagdating ng oras, kukuha tayo ng isang pakete ng aphrodisiacs at ilalagay ito sa baso ni Terence. Walang paraan na magagawa niyang bantayan tayo dahil ang lahat ay mula sa ating klase.
At saka, matagal na tayong nawawala, hindi na tayo mababantayan ni Terence. Mag-iisip tayo ng paraan para ilagay sina Terence at Cheryl sa iisang kwarto pagkatapos ng hapunan. Mag-aapoy si Terence sa pagnanasa, hehe. Hinaan ni Leandro ang kanyang boses. Hindi ba't masyadong mabuti para kay Terence? Napakurap si Stanley. Gago ka ba? Sa tingin mo papayag ba si Cheryl? Kailangan niyang sumigaw para sigurado maririnig siya ng buong klase, at mahihiya si Terence. At saka, tiyak na nasira ang relasyon nila ni Cheryl. Sabi ni Leandro. Tumango si Stanley at nagpalakpakan, brilliant move, Leandro bro. Masisira ang reputasyon ni Terence kapag hindi niya ipaliwanag ang sarili niya. Pero, hindi lang sasama ang Cheryl na iyon, di ba? Imposible. Mas malamang na si Yasi yun, pero siguradong imposible para kay Cheryl. Tsaka nakatingin kami sa gilid. Tatawag kami ng backup at nandito kaming lahat. Tingnan natin kung matutuloy sila. Pagkatapos ay maaari kang kumuha ng ilang mga larawan at i-post ang mga ito sa media. Ay hype namin ito ng kaunti. Kahit na wala tayong magagawa kay Terence, kahit papaano ay kainisan natin siya hanggang mamatay. Natatawang sabi ni Leandro. Kahanga-hanga. Nag-thumbs up si Stanley sa kanya, ngunit sumimangot siya. Walang silbi sa kanya ang isang practitioner normal na gamot ni Terence, tama ba? Haha, huwag mong kalimutan, may kanyan tayo. Ano ang ginawa ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta? Isa iyon sa pinakamasamang sinaunang sekta na may lahat ng uri ng masasamang lason. Magpapadala ako ng sulat kay Natoy mamaya at hilingin sa kanya na kumuha ng gamot para sa mga practitioner, tama? Tumawa si Leandro, nakaka-relax. 1589. Tama ka, Leandro bro, pinag-isipan mo ito. Ito ay isang magandang pagkakataon para ilabas natin ang ating galit. Sabi ni Stanley. Ang liham ay ipinadala pabalik sa Natoy ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay talagang may ganoon, at ito ay ginawa para sa mga masasamang sining na iyon na kumuha kay Yin upang palitan ang Yang. Ngunit sa katayuan ni Natoy bilang punong disipulo, ang pagkuha nito ay isang piraso ng cake. Ipinaliwanag ni Natoy kung paano ito gamitin, lalo na kung paano ito walang kulay, walang amoy, at walang lasa. Ang mga practitioner sa ilalim ng Earth class ay hindi mapapansin ang anumang mali dito, kahit na ang Mystic Lake Face Peak. Siyempre, mas marami pa ang mga gamot na samobra, pero hindi binigay ni Natoy kay Terence. Sobrang sapat na sila para kay Terence, sayang ang sobrang pagmamalabas. Natural iyon. Ngayon, kapag hindi tayo sapat na malakas, nakikipagkompetensya tayo sa ating katalinuhan. Kailangan nating gamitin ang ating mga kakayahan upang harapin si Terence, sabi ni Leandro. Pero Leandro bro, may isang bagay na hindi ko masyadong naiintindihan. Hindi mo na hinahabol si Cheryl, kaya bakit ka pa nag-sponsor ng mga aktibidad sa klase? Hindi ba tayo nalulugi sa paggawa nito? Nalilitong tanong ni Stanley. Idiot, kung hindi natin siya i-sponsor at gagawin ang inisyatiba, paano natin idedroga si Terence? At saka, may special event din ako, para makilala ko si Cheryl. Sabi ni Leandro. Kahit alam kong hindi ko siya maaabutan pansamantala, ang sarap maging malapit sa kanya, hehe. Oh, magandang ideya, Leandro bro. Sabi ni Stanley. At saka, event lang naman. Magkano kaya? Walang pakialam na sabi ni Leandro. Sa Charlton Villa, inaayos ni Cheryl ang kanyang mga gamit. Nagplano siyang magbihis para sa class reunion. Ngayong nagpaalam na siya sa kanyang high school days, katumbas na ito ng kalahating paa sa universidad. Ang sarap sa pakiramdam na mag-mature paminsan-minsan. Si Yasi naman ay hindi nakapagsuot ng mga cute na damit na tugma kay Cheryl. Matagal niyang hinalungkat ang aparador, ngunit wala siyang makitang mature na damit. Hindi rin siya magkasya sa damit ni Cheryl, kaya nagreklamo siya, uuwi ako para kumuha ng damit. Cheryl sis, gusto mo bang sumama sa akin? Ay lang, kailangan ba kitang samahan? Hindi siya pinansin ni Cheryl.
Kung ganoon ay kukuha ako ng shield bro para samahan ako. Sagot ni Yasi. Kung gayon ay maaari kang pumunta. Sabi ni Cheryl. Naghahanda si Terence na sumama kay Chester para manggulo kay Tito Zo. Wala siya sa Starfield City noon, kaya hindi niya hinayaan si Chester na gawin ito ng mag-isa, ngunit ngayong nakabalik na si Terence, kailangan niyang maghiganti. Binalak niyang pumasok muna sa Earth class, ngunit tila imposible iyon ngayon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagtapak kay Tito Zo ay parang laro ng bata kahit na si Chester ay magiging isang piraso ng cake. Aalis na sana si Terence nang makita niya si Yasi na tumatakbo pababa ng hagdanan. Shield bro? Uuwi ako para kunin ang damit ko, wanna come with me? Ang ganda ng bahay ni Yasi, gusto mo bang mag-isa? Paf! Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, ikaw na mismo ang pumunta, parang hindi pa ako nakakapunta doon. Maghihiganti ako sa Tito Zo na iyon kasama si Chester. Ah, sige. Hindi pinilit ni Yasi si Terence matapos marinig na may gagawin siyang mahalagang bagay. Umalis silang tatlo sa villa, si Yasi ang nagmamaneho ng kanyang salagubang, habang si Terence ay nagmamaneho ng Land Rover ni Trixie. Ngayong nahuli na ang peking Terence, maaari na niyang imaneho ang kanyang sasakyan ayon sa gusto niya. Umiling si Terence habang pinapanood si Yasi na umalis. Lilipat na ba siya? Nag-drive pa siya. Gayunpaman, mukhang talagang may intensyon si Yasi na lumipat. Mula nang lumipat si Terence sa villa ni Cheryl, halos hindi na bumalik si Yasi sa sarili niyang villa. Boss, medyo kinakabahan at nasasabik ako ngayon. Yung lalaking may apelyidong Zo, baka lumakas din ang lakas niya. Natural, medyo kinabahan si Chester bago niya tinapakan ang lalaki. Nag-level up siya, pero hindi ka ba nag-level up din? Nasaan ang pagmamalaki ko noong ako ay kumikilos ng cool? Ngumiti si Terence. Tama ka, kahit gaano pa siya kalakas, ang amo niya ay hindi si Terence. Kung ako ay nasugatan, makakabawi ako at makakabalik upang lumaban, ngunit kung siya ay nasugatan, siya ay tapos na. Sabi ni Chester na nanambalik ang kumpiyansa. Kasalukuyang namamahala sina Coldy, Sumaowang, at Tito Zo sa Floating Clouds Bar, habang si Janong ang namamahala sa normal na affairs. Si Irving ay naging abala sa kanyang pagsasanay pagkatapos uminom ng foundation pill, kaya wala siyang oras upang pamahalaan ang bar. Ang Foundation Building Elixir ay isang napakabihirang at supreme grade elixir. Maaari nitong payagan ng isang taong may karaniwang kakayahan na mabilis na pumasok sa landas ng paglilinang. Higit pa rito, pagkatapos na baguhin ng Foundation Building Elixir ang kanyang konstitusyon, mas madali na siyang makakapag-cultivate kaysa sa isang ordinaryong cultivator. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon ng Foundation Elixir, ang daan bago ang Mystic ay makinis. Gayunpaman, kung gusto ng isa na makapasok sa Earth class, hindi gaanong halata ang epekto ng Foundation Elixir. Kinailangan ng isa na gumamit ng Super Foundation Elixir, na siyang Bone Cleansing Elixir, para ganap na mabago ang katawan ng isang tao. Gayunpaman, ang Mero at Bone Cleansing Pill ay isang maalamat na pag-iral noong sinaunang panahon. Ang kasalukuyang pill recipe ay nawala na, pabayaan ang isang tao na maaaring pinuhin ito. Kaya't sa sandaling pumasok si Irving sa Mystic class, kailangan niyang gumamit ng ilang espesyal na lihim na paraan upang linangin, kung hindi, ang kanyang pag-unlad ay hindi magiging kasing bilis ng ngayon. Sa tulong ng Foundation Elixir at sa tulong ng dalisay na awit, si Irving ay naging isang Golden Class Early Phase Spiritual Practitioner. Kahit na malayo pa siya kay Tito Zo at sa iba pa, ang bilis ng kanyang cultivation ay napakabilis na. Ngayon ang araw ng tagumpay ni Irving, at ito ang nagpasaya sa kanya. Pagkatapos mag-cultivate, tumawa siya saglit, hehehehe, sa bilis ko, malapit na akong maging head of household. Terence, you little bastard, you'll be under my feet sooner or later. Master Bing, may masamang balita mula sa pamilya. Nang si Irving ay nasa sabik, si Coldy ay nagmadaling pumasok sa bahay at sinabi. Anong balita? Kumunat ang noo ni Irving, asal. Kakabreak ko lang, at sinasabi mo na sa akin ang masamang balita.
Anong balita ang maaaring mas mahalaga kaysa sa aking tagumpay? Master Bing, sinabi lang sa amin ng boss na bumalik na si Quentin mula sa pagsubok. Maingat na sabi ni Goldie. Oh, he's back from the trial. Hindi ba ibig sabihin na eliminate na siya? That's good news. How is that bad news? Tanong ni Irving na natigilan. Bumalik nga siya, ngunit nabalitaan ni Quinley na nakapasa siya sa pagsusulit, at isa na siyang inner sect disciple. Sabi ni Goldie. 1590. At si Quentin Hale, na nakakaalam kung anong uri ng dog shit lock ang nakuha niya, pumasa din sa pagsusulit, ngunit hindi siya nanatili sa Ice Palace. Humingi siya ng kapalit at bumalik sa bahay ni Hale. Ano? Nakapasa din siya. Hindi siya nanatili doon para magtanim. Dilat na dilat ang mga mata ni Irving, hindi maintindihan ang nangyayari. Master Bing, ang Quentin na ito ay malamang na ayaw mong kunin ang posisyon ng ulo kung nanatili siya rito. Hindi mo maaaring pabayaan ang iyong bantay, ang taong ito ay matagal ng ambisyoso, ngunit wala kang lakas upang i-back up ito, kaya wala kaming pakialam. Ngunit ngayon, ikaw ang tunay na kandidato para sa pinuno ng bahay. Sabi ni Goldie. Moherf asterisk capper. Naintindihan ni Irving ang ibig sabihin ng Quentin at nagalit siya, so ibig sabihin, ang Quinley na maging Earth class ay binigay na. Maaari mong sabihin na kung nagtatrabaho ka ng husto sa Ice Palace, hindi dapat maging problema ang pagpasok sa Earth class. Sabi ni Uncle Zo pagkatapos niyang mag-cultivation. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Kung magsisikap ako, maaabutan ko ang Quentin, ngunit ang Earth class. Natatakot akong hindi ko ito maabot anumang oras sa lalong madaling panahon. Nag-aalalang tanong ni Irving. Huwag kang masyadong mag-alala, Master Bing. Pagkatapos uminom ng Meridian opening pill, hindi lang gumaling ang mga nasugatan kong Meridian, ngunit bumalik din ang lakas ko. At saka, mas malakas ang mga nasugatang Meridian pagkatapos ng pagpapakain ng pill, at nagpapakita na sila ng mga senyales ng paglusob, malapit na silang maging mystic early phase peak. At saka, ngayong nakuha mo na ang pabor ni Elderby, magkakaroon din tayo ng maraming elixir. Sa tingin ko malapit na akong makalusot sa Earth class. Sabi ni Tito Zo. Sa katunayan, para sa amin na mga magsasaka, maliban sa mga may likas na kakayahan, ang aming mga pangangatawan ay karaniwang pareho. Ang susi ay upang makita kung sino ang may higit na espiritual na gamot. Mabuti naman. Hahaha. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng kaunti. Masayang sabi ni Irving. Oo, kahit anong mangyari, tatayo pa rin ang kuya ko sa panig ni Master Bing. Earth class din siya, at may lugar siya sa bahay ni Hale. Sabi ni Tito Zo. Tama, paano ko makakalimutan iyon? Si Boss Zo ay Earth class. Paano kung Earth class siya? Tumango si Irving, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling nakahinga siya ng maluwag, bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog mula sa labas ng bar. Anong nangyayari? Napatalon si Irving sa gulat, anong ginagawa mo? Sa labas. Kalalabas lang ng mga salita ni Irving sa kanyang bibig nang tumakbo si Janong, nalilito. Master Bing? Goldie bro? Masamang balita. May naririto para manggulo sira ang pinto ng bar. Yung entrance ng bar. Hindi ba bakal? Napakurap si Irving. Madaling araw na, hindi pa man lang nakabukas ang bakal na pinto ng bar. Paano masisira ang bakal na pinto? Isa itong estranghero, sinabi niyang narito siya para manggulo at hiniling kay Master Bing at Tito Zo na paalisan. Maingat na sabi ni Janong. Isang hindi ko kilala. Kumunat ang noo ni Irving, bakit ang lakas niya? Maaari ba siyang magsasaka? Hindi ko alam, Master Bing, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Janong. Tara, Tito Zo? Lumabas tayo at tingnan kung sino ang pagod na sa buhay. Naglakas loob kang pumunta sa aking teritoryo at manggulo. Katatapos lang ni Irving sa unang bahagi ng Golden Class, at wala siyang mahanap na mapagsasanayan. Ngayong may lumapit sa kanya, natural na hindi niya ito pakakawalan.
Kagagaling lang din ni Uncle Zo, at malapit na siyang makapasok sa Mystic Early Phase Peak. Ang kanyang mga kamay ay nangangati para makipag-away, at ito ang pinakamagandang oras para maghanap ng makakasama sa pagsasanay. Naglakad ang dalawa papunta sa pintuan at nakita si Chester na nakatayo doon na may malaking butas sa pinto, mayabang na itinuro ang bar, ang mga tao sa loob, makinig kayo. Sabihin sa matandang Zo na iyon o kung ano pa man at sa hanggal na si Irving na iyon na lumabas at bugbugin, o babasagin ko ang bar ninyo. Sa sandaling ito, ang mga kasanayan sa pag-aarte ni Chester ay ganap na ipinakita. Tuwang-tuwa si Chester. Hindi siya maaaring kumilos ng mahigpit sa harap ni Terence noon, at hindi siya naglakas loob na kumilos ng mahigpit sa harap ni Terence, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito, ngunit ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Si Terence ay nakaupo sa kanyang sasakyan sa pasukan, hindi nagpapalabas siya lang ang gagawa nito sa kanyang sarili kapag si Chester ay hindi makayanan ang kanyang sarili. Ang paghihiganting ito, kay Chester ba ito o siya ba ang nagpatalo kay Tito Zo? Gayunpaman, matapos makita ang lakas ni Tito Zo, hindi man lang niya naisip na bumaba ng sasakyan. Maagang yugto ng klase ng Mystic, hindi nila alam kung paano nakabawi ang kanyang mga Meridian, o kung paano siya naging isang maagang yugto muli na Mystic, ngunit hindi iyon mahalaga. Si Chester ay isang maagang yugto ng Mystic Class Master na parehong espiritual at pisikal na practitioner. Siguradong matatalo niya si Tito Zo. Kaya ikaw, anak. Sumimangot si Uncle Zo, hindi niya akalain na darating si Chester para maghiganti. Kung nandito si Terence para maghiganti, maniniwala si Tito Zo, pero si Chester, isang Golden Class Master. Hindi kaya niya alam na nabawi na niya ang lakas ng klase niyang Mystic. Dapat ganito. Akala ng batang ito ay nasa kalagitnaan na siya ng Golden Class. Chester, ang lakas ng loob mo, ha? Hindi mo ba alam na sa akin ang bar na ito, Irving? Natural, alam ni Irving kung sino si Chester. Inimbitahan niya siya sa pagtatayo ng skyscraper ng Irving, ngunit hindi sila ganoon kalapit. Kung hindi mo alam, huwag mong sirain. Mahinang sabi ni Chester. Sinusundan niya ngayon ang takbo ni Terence, at nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano pinatay ni Galton ang master ng Hidden House Pit sa isang suntok. Hindi na siya takot sa mga nakatagong bahay gaya ng dati. Sa kanyang mga mata, ang mga nakatagong bahay ay hindi gaanong sa harap ni Terence at Galton, ito ay mga paninda lamang na dapat bugbugin. Galing mo. Paano kung magaling ka? Si Terence at Galton ay buhay at maayos, walang nangyari sa kanila. Sumisigaw. Tumawa si Irving sa halip na magalit, sa tingin ko pagod ka na sa buhay. Kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, at bayaran mo ako ng 100,000,000 para sa mga bayarin sa pag-aayos, hahayaan kita. Kung hindi, ang iyong pamilyang Wu ay aalisin sa mga marangal na pamilya. Si Irving ay tagapagmana na ngayon ng Hidden House Hale, natural na iba ang kanyang kumpiyansa. Dagdag pa, natutunan niya ang mga kapaki-pakinabang na kasanayan ni Terence, at iyon ay upang dayin ang mga tao ng kanilang pera. Kaya nagpa siya si Irving na gamitin ang trick na ito para makakuha ng pera sa bahay ni Wu. Mula sa kanyang pananaw, kahit na hindi mahirap para sa Hidden House Hale na sirain ang pamilyang Wu, ang pangunahing problema ay hindi pa siya ang young master ng House Hale, kaya hindi niya mautusan ang mga eksperto ng House Hale. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.